The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Nakapagsalita na po ba kayo ng something na mabilisan, rush, hindi pinag-isipan, tapos sa huli pinagsisihan natin? Yung mga moments po, sinasabi ko, yung mga impulsive words. Nasaktan mo yung kausap mo and all, or you made the situation worse. Minsan po, yung mga salita natin, pag hindi pinag-isipan, masyadong emosyonal, and then gusto natin makapanira, it can do more harm, more than we ever realize. Sabi po sa mga Kawikaan 29:20, nakikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. Wow! Sabi, there's more hope for a fool than a man who speaks in haste. Ang bilis ng salita po na lumalabas sa bibig natin, na minsan di natin napag-isipan. Sabi po sa Bible, yung tao raw pong mabilis magsalita. Hindi ibig sabihin yung mabilis lang magsalita in terms of speaking rate. Hindi po yung rate ng salita. Yung hindi po pinag-isipan out of frustration, anger, mas delikado pa raw po ito kaysa sa isang hangal. Bakit po? Kasi po words are powerful. Sabi rin po sa isang verse sa Bible, death and life comes in the power of the tongue. Kadalasan po yung mga hurtful words na nipitawan natin, nagmula po yan sa place of emotion, hindi po place of wisdom. At ito pong Proverbs, nire-remind po tayo kahit gaano tayo ka-passionate or convinced tayo sa nararamdaman natin, tama lang sinabi ko sa kanya yon, kailangan pa rin po natin ng self-control. Kahit sabihin pa natin, deserve ng tao na yan, kaya ko siya minura, minaliit, minaltrato, kasi ginawa niya rin sa akin yon, or binas niya ako sa Facebook, kailangan din murahin ko siya na maintindihan niya. Dito po pumapasok yung role ng discernment. Ano po yung discernment? Knowing when to speak and when to stay silent. Sabi nga ng isang Proverbs, sabi nga po ng Proverbs, napapagkamalan din daw po may wisdom, yung taong may tongue control. So, kadalasan po kasi pag pinahupa natin yung galit at emosyon, o yung tinatawag nating spur of the moment, pag humupa yan, mas marami na tayong oxygen sa brain, nakakapag-isip tayo ng mas tamang response. At imagine niyo po ito, nakagitgita mo lang sa EDSA, tapos minura ka. The following moment, binaril mo na. So parang few minutes ago, hindi mo naman kilala yan, tapos ngayon, ganun ba talaga yung galit mo na mapapatay mo? O nakipagsuntukan ka na, hindi mo alintana, magba-viral yung video nyo, makakihihiya ng anak mo sa school, sa workplace mo. Kaya po, be careful lang po. Yun lang po yung point ko. Kahit minsan feeling natin, deserving din niya. You know, ang example po natin si Jesus himself, model this. Sa dami ng pagkakataon na pwede siyang mag-respond ng harsh words, accusation, kasi nababasa niya yung isip at puso ng tao, he often chose silence. Pinili niyang maghintay ng tamang panahon when to speak with grace and wisdom. Kung siya nga, Son of God, pinili niyang to restrain his words. How much more po tayo? Ito lang po call to action natin. Pagka-feeling mo, kailangan mo na ilabas tong masasamang salita, harsh words. Bago tayo magsalita, mag-pause muna and pray. Pause and pray. Hinga ka na malalim, maraming oxygen sa utak, mas makakapag-isip. Huwag nating hayaang yung emosyon na magdikta ng salita natin. But let the Spirit guide us to speak with love and wisdom. Ulitin ko po, mga Kawikaan 29:20. Nakikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. Ay manalangin, Panginoon, salamat po kami ay may gift of words. Na ito pong mga salitang lumalabas sa amin, it can destroy, it can build up. It can bring life, it can bring death. So Panginoon, sa mga tao na masyadong mabilis magalit, mabilis magbitaw ng mga salita, minsan ang bait sa iba, sa mga kamag-anak, mahal sa buhay sa bahay, yung pamadaling mapundi at mamura, masabayan ng salita, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami gamitin ang aming regalo na niyo sa amin na salita to use it with wisdom, with kindness, to build up and not to destroy. Salamat po na sa iyo. Devotions. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.